kumakalat na sa SOCMED lahat eh. Sa totoo lang, it's a violent na masyado. Hindi naman nakapatay. Nakapatay ba yung tao? Ano bang ginawa sa inyo ng tao? Binuli kayo, di ba? Sinabi nyo pa na nirabbery kayo. Idaan nyo sa due process. Sumbong nyo sa pulis. Porque hindi kayo makalaban ng patas sa kanila, ng bulihan, ng sagutan, hindi kayo makalaban, nagtawag ka na ngayon ng resback. Pati nga yung mga pulis sa tayo, wala na rin magawa sa kanila. Ibig sabihin, sa sobrang ano nitong mga tao nito, pati pulis, wala nang magawa. So ano pala yung batas dun? Parang mas nasusunod pa yung mga taong bayan kaysa sa pulis. Ano nangyayari sa pulis dun? So wala silang kasi binubugbog na si Ivy, walang magawa yung mga pulis, talaga di nila kaya eh. So, ibig sabihin yung mga tao doon walang takot sa pulis? Anong batas meron pala dun? Kaya ganun din rin siguro yung mga tao doon, mga Becky mo, yung mga tao ng bugbog kay Ivy. Kaya wala na rin sila pakialam, rambulan na nambura. Kasi ultimo pulis, wala rin magawa sa kanila. So nakakatakot pala yung country nyo. So pag binangyari palang rambulan dyan, wala pala kayong magagawa. Kahit magsumbong ka sa pulis, hindi sila makakatulong sa'yo. Kung halimbawa kayo Pilipino maagrabyado, kahit magsumbong ka sa pulis, wala silang magagawa eh. Kasi teritoryo nila yun. Tapos ngayon, may lumabas na video kanina na itong Pilipino, tinanggap niya yung apologies na 10,000 baht para daw sa treatment niya. Kasi nga nabugbog siya, nalaman nga nila na hindi pala talaga siya kasali doon. 'Di ba? Ngayon nila na-realize na hindi pala talaga kasali yung Becky mo na yon. Ngayon ba, binayaran nila, sinuhulan nila ng 10,000 baht or 15,000 pesos lang. Yung trauma mo, tinanggap mo yun. Siguro to si Becky, si Ivy daw pangalan nun. Siguro nangyari kay Akla, siguro sinabihan siya ng mga tao doon na, or police, whatever, kung anong mga government nila doon. Siguro sinabihan na, tanggapin mo na kasi hindi ka makauwi. Parang tinakot na lang siguro siya. Di ba Akla, wala nang magawa, sige go, tatanggapin ko na lang. Pauwiin nyo na lang ako ng Pilipinas, sa amin natanggapin ko. Basta makauwi lang ako ng Pilipinas. Siguro sa takot na lang ni Becky, tinanggap niya na lang yung kahit 15,000 lang. Pero yung trauma, yung trauma mo, siguro ano nang nangyari sa utak mo, hindi niya na siguro alam. Baka mamaya nagka-damage na yung utak niya, hindi niya alam. Sa 15,000 pesos, okay na? Ngayon nila na-realize ng mga tagatay na, ay putang ina, nabugbog pala natin ng malala. Baka mamaya kung anong gawin ng country nito, tara bayaran na lang natin, suhulan natin. Ipalabas natin sa TV na nag-apology ka, na nag-apology siya, tinanggap niya yung apology. Palabas natin sa TV, ikalat natin sa social media para labas na tayo just in case baka mamaya pag umuwi ito ng bansa nila, biglang maghabol to, baka anong gawin sa, alam mo yon? Parang nasabotahin na lahat. So, kayong mga Pilipino naman na nagsasabi na deserve niya, hindi niya deserve justice for her. Kasi hindi niya deserve yun. Kahit sino hindi deserve yun, mga chaps. Kahit sa mga kamag-anak niyo mangyari yun. Dayo ka sa lugar. Oo, nandun na tayo. Siguro lasing yung mga Becky, nadaan sa ano ng alak, dahil nga sa booking, nag-away-away. Tapos ang ginawa, kinuyog dun sa hotel, inabangan ng 200 na Thailander. Para na naman itong mga zombie, inabangan yung mga Inabangan na 200, tapos nakitang may Pilipino, pagkamalan na siya nakasama doon, binugbog na siya. Kung ba naman di ka matatakot, day? That's hate crime na. Sobrang violente na. Sa totoo lang, yun ang opinion ko lang doon, mga chaps, ha? Mali na kung mali yung ginawa ng mga kapwa natin Pilipino, pero mas mali na dinagdagan nila yung problema. Na kinuyog nila yung tao. Sobrang nakakaawa. Makakaloka. 15,000 pesos. Kapalit ng bugbog sa'yo ng gano'n. Kung may nadamage yan sa utak mo, hindi mo pa alam. Kung may nadamage yan sa utak ni Ivy, hindi pa alam. Kasi kung ano binagsak sa kanya, pinagbubugbog siya eh. Nakakaawa. Nakakaawa. Sa totoo lang. Ito naman dapat, yung mga Becky naman na talagang dapat kasali at involved sa pangyayari talaga. Tulungan nyo si Ivy kung anong nangyari sa kanya ngayon. Pag uwi ni Ivy ng Pilipinas, tulungan nyo siya. Anong damage niya ngayon dahil sa inyo. Siya ang sumalo ng mga dapat para sa inyo. Tapos ngayon, damay-damay na. Lahat ng Pilipino, damay-damay na. Alam niyo kung bakit ko nasabing damay-damay? Kahit sa TikTok ngayon, kahit sa ang social media eh. Binubuli na tayo ng mga tagatay eh. Binubuli na nila tayo eh. Imbis na yun lang yung problema, dahil lang sa mga Becky, kung ano-ano na sinasabi nila sa Philippines. May nakita pa ako isang video kanina, kumakain daw tayo ng pagpag, keme-keme. Like that because not everybody in the Philippines eat pagpag. And also, you disrespectful our fellow Filipinos because those people are trying to live life because they are poor, that's why they eat anything, whatever they can make some food to eat, they eat that. Okay? Not like in Thailand, you guys eat cockroach, ipis. Okay? But we don't judge you for eating that kind of stuff. And also, imagine, there's a lot of Filipinos living in Thailand.
working as a teacher to teach some of the fellow Thailand people in your country to teach English, because none of you guys speak English. So be thankful for that, but don't bully us because of what other Filipinos eating because of that food, kineso, stena nyo. Diba? Kung ano-ano mga ginagawa nila mga video dahil para ibulihin ng Pilipinas. Kung saan na napunta yung issue. Dahil lang doon sa issue ng mga Becky, kung ano-ano ng pambubuli ginagawa nila sa mga Pilipino. Dinadaan nila dito sa SOCMED. Papasikat sila dito sa SOCMED. Ay, hindi tayo dapat magpatalo. Di ba mga chismosa tayo mga Pilipino? Di ba addict tayo sa Facebook? Di ba addict tayo sa social media, sa TikTok? Eh, gawan din natin sila ng issue kung ganun. You Thai speak English ha. If you make some videos, speak English. So we can understand. Talo tayo, di natin maintindihan yung sagot nila. Hindi natin maintindihan yung mga video nila eh. You guys English ha, talk in English ha. If you make some funny videos for us, talk in English so we can understand. Hapong ka. Nyeta ka. All we want is love, peace, not war. So don't involve all of the Filipinos. You're nothing but a second grade trying hard. Hello, universe!